Opisyal na binuksan ng Cavite-Laguna Expressway, CALEX ang Subsection 3, mula sa Aguinaldo Interchange sa Silang hanggang sa bagong Governors Drive Interchange sa General Trias, Cavite, sa haba ng 7.88 kilometro, ina-advertise ng Metro Pacific Tollways, MPTC, na ang biyahe sa pagitan ng Biñan, Laguna, at General Trias ay aabuti na lamang ng 26 na minuto. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa loob pa ng Cavite, paiikliin din ng bagong segment ang karaniwang 30 minutong biyahe mula Aguinaldo Highway hanggang Governors Drive sa 5 minuto lamang. Ang Santa Rosa Tagaytay Road ay mas madaling puntahan ng mga motorista na naglalakbay sa mga lalawigan ng Laguna at Cavite. Sa kabuuan, ang Subsection 3 ay inaasahang makakatanggap ng humigit kumulang 6,000 sasakyan kada araw. May enjoy din ng mga motorista ang libreng toll fare para sa susunod na buwan. Gayunpaman, ang mga regular na bayarin ay magkakabisa pa rin mula sa Mamplasan sa Biñan, Laguna. Sa Hilaga, nagbukas din ang MPTC ng bagong segment sa Manila-Cavite Expressway, Cavitex, na nagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng mga lungsod ng Parañaque at Taguig, pagkatapos magbukas noong Marso taong kasalukuyan at mananatiling toll-free sa buong Abril. Magkakabisa ang mga nakapirming pamasahe simula sa May 5. Maaaring asahan ng parehong paggamot para sa bagong subsection na ito. Ang susunod na yugto ng konstruksyon ay ang pagkonekta ng CALEX sa Cavitex sa pamamagitan ng pagtulay sa Governors Drive sa Kawit. Ang kahabaan na iyon ay aabot ng humigit kumulang 18.14 na kilometro at makikita rin ang karagdagang pagpapalitan sa Open Canal, na higit pa sa General Trias. Kapag nakumpleto, magkakaroon ng direktang ruta mula sa CALEX entry sa Biñan hanggang sa exit ng Taguig City, na malapit sa Bonifacio Global City. Samantala, isinasagawa na ang asphalt work sa main ramp ng CALEX Cavitex Link upang may handa ang koneksyon nito. Ang pagtatapos ng mga viaduct at kalsada sa Tacloban, Kawit area ay nagpapatuloy, Subsection 1 upang maging tuloy-tuloy ang biyahe mula Metro Manila, via Cavitex diretso sa Laguna. Inaasahang mapapabilis ang biyahe sa pagitan ng Metro Manila, Cavite, at Laguna, at mababawasan ang matinding traffic sa Aguinaldo Highway at Governors Drive. Ito ang direktang link na magdudugtong sa Coastal Expressway Cavitex at CALEX. Nakapaloob dito ang pag-align sa Tirona Highway at Centennial Road sa Kawit at Imus. Sa pagbubukas ng mga bagong segment ngayong 2026, ang buong 25 kilometrong na expressway ay inaasahang magbibigay ng mabilis na alternatibo mula Cavite hanggang SLEX, na nagpapaikli sa biyahe patungong Metro Manila. Ang Cavite-Laguna Expressway CALEX ay isang modernong toll expressway sa Pilipinas na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Cavite at Laguna. Bagamat naunang pinlano, ang konstruksyon nito ay naging highlight ng Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan ang mga unang bahagi ay binuksan noong 2019, nagsimula ang aktibong konstruksyon at pagbubukas ng mga bahagi, tulad ng Laguna segment, sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang pagtatayo ay nagsimula noong unang bahagi ng 2017, ang unang 10 kilometrong bahagi nito mula Mamplasan hanggang Santa Rosa ay binuksan noong October 30, 2019, formal na nagsimula ang paggawa sa bahaging ito matapos ang groundbreaking ceremony noong March 27, 2019. Samantala, ang Cavite Bus Rapid Transit, CBRT, system ay nakatakdang magsimula ng partial operation sa ngayong May 2026, na nag-aalok ng point-to-point, P2P, service mula Imus hanggang Juan Ayala, Makati. Ang 1.87 bilyong pesos, proyekto ng Megawide Construction Corporation,
ay layong bawasan ang trapiko at magbigay ng mas mabilis na biyahe para sa tinatayang 5,000 pasahero araw-araw sa inisyal na rollout. Magdedetalye ng humigit kumulang 10 bus para sa paunang operasyon habang hinihintay ang pagtatapos ng kabuuan ng proyekto. Target ng Megawide Construction Corporation na makumpleto ang buong BRT system bago matapos ang taong kasalukuyan. Ang mas malawak na network na may dedicated bus lanes ay inaasahang magiging fully operational sa taong 2027 o 2028. Pagkatapos ng Mayo, target namang buksan sa huling bahagi ng 2026 ang mga biyaheng magmumula sa Lancaster Zone 2 at River Park North patungong PITX. Ang CBRT ay may kabuuang haba na 29 hanggang 42 kilometro at dadaan sa mga bayan ng Kawit, Imus, General Trias, Tanza, at 13 Martires. Sa kabuuan, magkakaroon ito ng 3 malalaking terminal at hanggang 47 bus stations na katulad ng sistema ng EDSA Bus Carousel, nakatutok sa 27 stations mula Kawit hanggang Tanza, ang Phase 2 extension hanggang sa bagong provincial capital sa 13 Martires. Ang proyektong ito ay pinamumunuan ng Cavite Rapid Transport, Incorporated, joint venture ng Megawide at Maplecrest Group, sa ilalim ng isang public-private partnership sa pamahalaang panlalawigan ng Cavite. Wala pang precedent ang prangkisa dahil ang Cavite BRT ang unang busway sa bansa na may pribadong operator. Pinahihintulutan ng prangkisa ang Megawide na pumirma ng mga kontrata sa mga operator ng bus.